Magandang gabi po sa inyo lahat. At bago po ako magsimula ay meron po muna akong paalala. So bago po kayo magpicture ay bumilang po muna kayo para kayo nakapose. Dahil nakikita ko po doon sa mga picture minsan po ay hindi maganda. So bumilang po muna kayo ano po at saka para kayo makapose po na maayos. Para naman po hindi nakakatuwa yung picture natin sa muli po, magandang gabi po sa inyo lahat. At salamat po sa Panginoon at muli po ay makapag-aaral po tayo ng kanyang salita. So tayo po ay magsimula na. Kung kayo po ay may mga Bible ay atin pong buksan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. So, nung isang araw po ay nag-rapture na, kaya pag-aaralan po natin ngayon ay yung mga Kristiyanong nasa langit na. So, sa pangangaral po ni Pastor J.Car, Pastor Roldan, so binahagi po nila yung patungkol sa mga bagay na darating. So, ngayon po naman pag-aaralan natin ay may pamagat po na when we meet Jesus face to face. When we meet Jesus face to face. Ang sabi po rito sa verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done, whether it be good or bad. So tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, na nasa langit, muli Panginoon, kami po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa gabi pong ito. Salamat sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa bawat isa na kami pong muli ay makapagbubulay-bulay ng inyo pong mga salita. Salamat po sa pag-iingat, sa paggabay niyo po sa amin sa buong maghapon, sa pagpuprovide niyo po ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa iyong kabutihan, katapatan sa aming mga buhay. At dalangin ko po sa gabing ito, sa aming pong pag-aaralan, ang aming dalangin ay kayo po ang siyang kumilos, gumawa sa aming pong mga puso. Hinihiling po namin, Panginoon, ng banal na Espiritu, ang siyang magturo sa amin, sa aming pong mensahe po na magmumula sa iyong mga salita, Panginoon. Ang aking po dalangin sa aking pangangaral, nawa po ako yung turuan, nawa po ay hinihiling ko na pagkaluban mo po ko ng karunungan na aking kailangan, nawa po ay maging pagpapala sa bawat isa at higit po sa lahat ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan ng aming pong mensahe na pag-aaralan sa gabing ito. Nawa po ay kayo ang siyang maitaas namin at malulahati, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, kasalanan po namin nagawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So sabi ko nga po, nung Wednesday and Sunday, pinag-aralan po natin ang patungkol po sa mga sign na malapit nang bumalik ang Panginoon. So, sa hindi po sinasadyang pagkakataon, simula po nung, hindi mo po sinasabi ni Pastor M na ang pag-aralan ay patungkol po sa pagbabalik ng Panginoon ay nandito po yung aking pag-aaral. Akin niya pong binabasa yung Matthew chapter 25. Sapagat marami po akong narinig, marami po akong nababasa na yung mga sign, mga tanda na malapit nang bumalik ang Panginoon. So nung Sunday nga po ay bumalik na at ayon po doon sa binahagi po ni Pastor Roldan, yung rapture ano po. Sabi nga po, yung rapture po ay mayroong, yung second coming ng Panginoon, may dalawang phase, o dalawang stages. Yung rapture, at saka tinatawag na yung, pag natapos yung tribulation. So yun po ayon sa Bible, na someday, ano po, ito po yung mangyayari. Yung muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, upang yung mga patay ay mabuhay, at yung mga buhay naman po ay kuhanin ng Panginoon. At sa pagbabalik ng Panginoong Kristo muli, kasama niyang babalik ang lahat ng Kristiyano. So yun po yung mangyayari sa ating pong, sabi nga, yung tawag po ay eschatological timeline, na binahagi nga po dito ni Pastor Roldan, na tayo po ay pagsasama-samahin doon sa langit. So kaya nga po sa gabing ito ay pag-aralan natin, when we meet Jesus face to face. Alam niyo po yung, kung inyong mapapansin, dito po sa talata nating binasa, ano po? Basahin ko pong muli. Sabi po dyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according to that he hath done,
whether it be good or bad. So kung nyo pong pagbubulay-bulayan, ang pinag-uusapan po sa talatang ito ay ito po, the judgment seat of Christ. So kung nyo mapapasin, binigay po doon, sa pamandang mamaya po, makikita natin, ano po, bakit po ba dinugtungan pa? So ibig sabihin po, yun ang pinag-uusapan po dyan. Sa ayaw natin sa gusto, someday, kung ikaw ay naligtas sa Panginoon, haharap tayo sa Panginoong Jesucristo. Walang makakatakas po doon. Kasi ang sabi dyan, for we must all appear. So ibig sabihin po, sabi nga yung mga naririyan, binanggit po yung we, all, ibig sabihin sa we, kasama po doon si Pablo. Yung all at saka yung Panginoong Jesucristo. So yan po yung binanggit po yung yung mga tao. So tingnan po natin ang tatlong bagay na kung saan ay kung sakali na bumalik ang Panginoon, makakaharap natin ang Panginoon doon sa langit, ano ba yung mga bagay na ating pong makikita? So ang sabi po dyan ay ang unang bagay po na ating makikita, who will participate? Sino po ba yung kasama sa haharap sa Diyos? Ang sabi po, malinaw po na binanggit niyan, ito pong judgment na ito ay para sa mga believers. Sabi, believers only. Hindi po dyan kasama yung mga unbeliever. Kung yung mapapasin, ito po, sabi, we must, all. Ang tinutukoy po diyan ay sino? Hindi po lahat ng tao, hindi lahat ng mga taong nabubuhay sa mundo, kundi ang lahat ng Kristiyano. For we must all, sabi appear, hindi yung appear na ganyan haharap tayo sa Diyos. Haharap tayo sa Panginoon. Saan? Doon sa judgment seat of Christ. Ibig lahat po, ito po ay tinatawag na universal. It will be, sabi po dyan it will be universal. Sabi, every believers, sabi dyan, whether great or small, will appear the throne of Christ. Anong gagawin? Will give account. Magsusulit po tayong lahat sa Panginoon. Saan po sabi? Anong ginawa? Kung ano yung ginawa natin, diba? Sabi, whether it be good or bad. So yun po yung gagawin natin. Pagharap natin sa Panginoon, magsusulit po tayo. Ang sabi po ng iba, may nagsasabi na, ay, ang mga haharap lamang sa Panginoon ay yung mga preachers, mga workers. Sabi ko, kawawa naman kami. Kabilang pala. So hindi po. Ang sabi po dyan ay all. For we must all appear. So hindi lang po it will be universal, it will be unavoidable. Must. Ano po sila yung must? Yung word na ito, mahalaga po yan. Yung word na must. Ibig sabihin na hindi mo siya kayang iwasan. Hindi mo kayang tanggihan. Sabi, wag po, hindi po pwede. Absent muna ako. Para po itong kamatayan. Alam niyo po ba saan ang kamatayan? Walang po pwedeng umiwas. So kaya nga po sa atin, makikita natin na lahat po tayo haharap. Sabi nga doon sa awit, when your name called, you will stand before Jesus Christ. Ang sabi na, you will face the deeds done in His body. Ibig sabihin, tayo po ay haharap sa Diyos. We will face Jesus sa ayaw mo sa gusto. Alam niyo po, nung ito'y pinag-aaralan ko, sabi nga po ano kayang mararamdaman natin? Ano pong nararamdaman nyo? Halimbawa, dumating na nga ang Panginoon. Alam niyo po ang isang nararamdaman ko rito? Sabi ko, nakakatakot palang mamatay. Parang hindi pa ako ready, hindi pa ako handa na humarap sa Panginoon. Hindi po ako natatakot dahil sa impyerno ako pupunta. Hindi pa ako handa na humarap sa Diyos. But ang sabi po dyan, it will be unavoidable. Hindi lang po, it will be universal, it will be unavoidable, it will be undeniable. Wala kang pwedeng defense na gawin sa Panginoon. Wala kang pwedeng idahilan. Undeniable po ito. Walang tatanggapin ng Diyos na paliwanag pagkaharap natin ng Panginoon. Sabi po doon, every deed will be exposed and will be accounted in the front of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba ang maganda? Ang Diyos may kanyang record. Perfect records. Ayon po doon sa Matthew
chapter 12, verse 36. So hindi ko na po babasahin for the sake of time. Nakikita tayo ng Diyos. Naririnig ka ng Diyos. Ang isa po dong maganda pa, kilala ka ng Panginoon. Walang po pwedeng ilihim sa Diyos. Wala kang po pwedeng itago sa Diyos. Lahat po tayo haharap sa kanyang paghuhukom. So, ang una pong bagay na ating nakita, who will participate? Ang kasama po rito, yung po kanina, yung po sa tayo, lahat ng Kristiyano. Pangalawang katanungan, what is the purpose? Sinabi ko po kanina, ang topic po nila rito sa verse na ito ay yung judgment seat of Christ. Kung inyo po mapapansin, pagkatapos ng may word na that, ano po? Ito pong word na that. Sabi dyan, that everyone may receive that things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So, tinignan ko po siya, ano po, inarag po kanina, ang ibig sabihin po nito is so that, ano po? Ibig sabihin, yung purpose niya, bakit ba may judgment seat of Christ? Anong meron? Anong purpose niya? Hindi po dito pinag-uusapan kung ikaw ay ligtas o hindi. Hindi po dito pinag-uusapan kung ikaw ba ay makasalanan. May dalawang bagay kung bakit meron ito. Sabi na, di ba, that everyone, ano po sabi na, everyone may receive the things done in his body. Ibig sabihin, kung bakit meron po nito, may tinatawag na yung there will be rewards in heaven. May rewarding. Dalawa po yan, ano po? There will be rewards and there will be rebuke. May rewarding, ano po? May pagbibigay ng reward base sa ginawa mo sa iyong katawan. So sabi nga po, hindi po pinag-uusapan dito kung ligtas ka o hindi. Kasi lahat ng narito ay ligtas. Sapagat nung ikinaligtas, di ba? Forever po mga ligtas yun. At yung kasalanan na meron po tayo, dinala ng Panginoong Jesucristo doon sa cross ng Kalbaryo. Our sin was taken of God to Calvary. When Jesus died, He died for our sins. So hindi po pinag-uusapan dito yung kaligtasan. So kaya nga po sa atin, so bakit ba meron ito? Haharap tayo upang tumanggap ng reward. Ayon po sa Bible, may 5 reward na nakalaan para sa atin. Unang reward po na makikita, yung tinatawag na the incorruptible crown. Saan ba binibigay ito at kanino? Awarded for faithfulness to the Lord. Ayon po sa 1 Corinthians 9:25. So bibigyan ka nito sapagkat ikaw ay nagtapat sa Panginoon. Kaya nga po pala, napakahalaga sa Diyos ng katapatan. Hindi lang po the incorruptible crown, the crown of life. Ano po yun? Para kanino? For the person who endures and overcomes temptation. According po sa James chapter 1, verse 12. The crown of rejoicing. Ano po yun? This is the crown, Paul, for soul winners. 1 Thessalonians chapter 2, verse 12. The crown of righteousness. Ito po, this will be given to those who anticipate and live in the light of the return of Jesus. 2 Timothy chapter 4, verse 8. Panglima, the crown of glory. Sabi po, this will be given to the faithful ministers who give themselves to lead and feed the flock of God. 1 Peter chapter 5, verse 4. So yun po yung, kaya pala meron dito, judgment seat of Christ, sapagkat bibigyan ka ng reward o ng crown. Kaya sabi ko po kanina, natatakot po ako mamatay. Ni isa sa palagay ko, wala ako nito. Pag nakaharap ko ang Panginoon, nakakalungkot. Alam niyo ba, sabi nga, we need to understand that every deed done in the name of Jesus will be blessed and will be rewarded doon sa langit. Alam niyo po, dito natin makikita yung kahalagahan ng ating pong paglilingkod sa Panginoong Jesucristo.
Sabi nga po, ang Panginoong Jesucristo mayroong talaan. Ang maganda po doon, ang Panginoon, pag nagbigay ng reward, pantay-pantay. Kaya nga po napakasabi nga po, di ba? He will give reward fairly for your sacrifice for Him. Hindi lang po there will be reward, there will be rebukes. Yun ang nakakalungkot. Ayon po doon sa 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15, basahin ko po at mahalaga lang po ito. 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 15. Ang sabi po dito ay according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble, every man's work shall be manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Verse 15, if any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So ano po yung review? Nabanggit po dyan yung word na shall suffer loss. May mga tao po gumagawa, ang nakukuha yung wood, hay, and stubble. Pero sabi po dyan, merong tatlong bagay po. Yung comparison, gold, silver, and precious stones. So dapat dito po yung ating, ito po yung picture, larawan ito kung paano tayo naglilingkod. So bakit po yung binanggit ay gold, silver, and precious stones? Alam niyo po ba na ang ginto, pilak, at mamahaling bato ay mahirap kuhanin, hanapin? Ang kailangan po dito, sacrifice. At saka hindi lang po, di ba? Ang ginto, pilak, at precious stones ay valuable, mahal, permanent, beautiful. Ang isa po dun, sabi po, hard, mahirap hanapin. Sabi nga, it requires sacrifice to acquire these things. So sana po, naglilingkod tayo sa Panginoon para tayong ginto. Padaanin man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Sana po, yung ginagawa natin para sa Panginoon, hindi masusunog. Hindi katulad ng wood, hay, and stubble. Sabi po, represent that which is temporary, ugly, cheap, and easy to obtain. Ang tanong, bakit ka naglilingkod? Anong dahilan? Ito ba'y para sa Diyos o para sa tao? Alam niyo po, tayo po makakasagutan, hindi ang ibang tao. Ito ba'y nakapagbibigay ng karangalan sa Diyos? At hindi lang po yun, kanina po, di ba, there will be rewards, there will be rebukes, there will be revelation. Yung word na appear po kanina sa chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Yung word na ito po, yung appear. Sa kanya po original na lingwahe, ang sabi po doon ay to reveal. Finally seen, makikita. Sabi niya, when we stand before Jesus, makikilala ng Panginoon kung sino talaga tayo. Wala na po tayong maililihim sa Kanya. Sa tao, pwede tayong magkunwari. Makikita po doon kung gaano tayo kadumi. Sabi, we will be exposed. So, sa pantatlo po, sabi, una po ay who will participate? What is the purpose? Pantatlo, how can a person prepare? Paano ang isang tao makapaghahanda? Sabi po dyan, first and foremost, kailangan mong siguraduhin na ikaw iligtas na. Be sure that you are saved para makasama ka doon sa tinatawag na judgment seat of Christ. Kasi kailanman ang isang hindi ligtas ay hindi pwedeng makarating doon. Doon ka sa tribulation. Pag ito po'y okay na, meron pong pamantayan na ginawa ang Diyos, ang Bible.
At ito po ay nasa 1 Corinthians chapter 11 verse 31. 1 Corinthians chapter 11 verse 31. Ito po yung pamantayan ng Diyos. Sabi po dyan, for if we would judge ourselves, we should not be judged. So ano po yung pamantayan ng Panginoon? Our primary concern is to look at your own light. Hindi po natin trabaho ang husgahan ng iba. Trabaho natin ang i-judge yung ating mga sarili. Kamusta po yung puso natin? Paano po malalaman? Yung bang ginagawa natin ay ayon sa kalooban ng Diyos. So there are several ways kung paano natin magagawa yung tinatawag na self-judgment. Unang bagay po para kung tayo nagsusuri sa ating mga sarili, tingnan po natin, unang bagay po is in our motives. Why do we what we do? Why do we what we do? Bakit natin ginagawa ang bagay na ito? The Bible gave us only one reason sa ating po mga buhay. At yun po ay ayon sa salita pa rin po ng Diyos. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Parang sala yata. Ano ba? So, whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, ano po sabi? Do all to the glory of God. So, dapat po, tama po yung motive natin sa ating paglilingkod. Bakit ka naglilingkod? Dahil ito po, ang iyong layunin ito glorify God. Alam niyo po, kung inyo pong napapanood, yung sikat ngayon sa Maynila, yung maitim na lalaking matangkad, si Francis Leo Marcos. Hindi po ako namumulitika, naalala ko lang. Ang sabi po doon, kung bakit siya tumutulong sa kanyang mga kababayan upang siya raw ay magkaroon ng upuan sa langit. Sabi ko, okay naman. Pero sabi ko, hindi po yun ang paraan para mapunta sa langit. Maganda ang tumulong. Pero, hindi sa pamamagitan ng pagtulong, magkakaroon ka ng upuan sa langit. Hindi po yun. So sa atin po, sa ating paglilingkod, bakit ka naglilingkod? Ano yung motibo mo? So sa bawat ginagawa natin, sabi kahit nga sa pagkain, pag-inom, for the glory of God. Isang reason kung bakit tayo nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Hindi lang po ba in our motives, in our methods. How do we do the things we do? In our motives, how do we do the things we do? So the Bible teaches us that we are to be like shining forth in the darkness. Ibig sabihin, ayon po sa Matthew chapter 5 verse 16, nakikita ba si Kristo dun sa mga ginagawa natin? Nakahayag ba ang Panginoong Kristo? Sabi nga, kung tayo may ginagawa sa ating paglilingkod, ito po yung dapat tanong natin sa ating mga sarili. Is this pleasing to the Lord? Yung bang ginagawa mo ay nakakalugod sa pangalan ng Panginoon? Anong mensahe ang dinadala mo doon sa labas? Yung bang pamamaraan natin ay tama. Hindi lang po in our method, in our manner of life. Alam niyo, sabi nga, everyday po, activity natin, sabi nga, we must alongside with the Word of God. Ibig sabihin, ang ginagawa mo ay nakalinya, naka-align sa salita po ng Diyos. Hindi ka dapat lumayo. Dapat doon lang po tayo naka-align ng buhay natin sa salita po ng Diyos. Kaya nga pong sabi rito, if we are living for the Lord, then He will be rewarded and not rebuked. Ulitin ko po. If we are living for the Lord, then we will be rewarded and not rebuked. Anong gusto mo? Reward o i-rebuke ka ng Panginoon? Dahil ang ginawa mo ay hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kundi ang ginawa mo, ipakitang tao lamang. So sana po, dumating man sa buhay natin na makaharap natin ang Panginoon, masaya tayo nakaharap sa Diyos.
Sapagat alam mo na meron kang inaasahang reward. Hindi yung kawalan ang naroon sa iyo. Regret. Sabi mo, sana ginawa ko to nung nasa lupa pa ako. So sa ating pong pagtatapos, ito po ay, meron po isang kwento, hindi po ito aking kwento. Sabi po doon, meron pong mag-asawa na, sila po yung mag-asawa na, babae at lalaki, pero hindi sila nagmamahalan sa isa't isa. Sabi ko, sakit naman ito. Nag-asawa sila pero hindi sila nagmamahalan. So ang asawang lalaki po ay napaka-demanding. So talaga pong ginawa niya, nagpahanda po siya ng listahan ng mga dapat gawin ng kanyang asawa. Rules and regulation, nakalista po yun. Grabe naman to na kailangan gawin ng kanyang asawa. So ginawa niya, pinabasa po niya, araw-araw binabasa yun ng kanyang asawa. Nakalagay po din yung mga do's and don'ts. Isa po doon nakalagay ay kung anong oras siya dapat gumising, kung anong oras dapat kumain ng almusal, kung paano tatapusin yung mga gawaing bahay. Yun po yung pinagawa sa kanya. Ginagawa naman po ng asawang babae. At pagkalipas po ng ilang taon, namatay po yung asawa siguro. Sabi ng asawa, buti nga sa iyo. Namatay, ano po? At lumipas pang ilang mga taon, nagkaroon uli siya na-inlove uli, nagkaasawa uli. At talaga po yung asawa niya, yung kanyang pangalawang asawa ay ginagawa ang lahat para kung paano niya mapapasa yung asawang babae. Araw-araw po na. So, ibig sabihin po naman, na-appreciate noon pong babae. At isang araw, habang siya po ay naglilinis ng alang bahay, meron siyang nakitang papel na nakatupi doon sa kanyang Land Rover. Binuksan niya, nakita niya, yung listahan ng mga ginagawa niya sa kanyang unang asawa. Napagtanto niya, lahat pala ng ginagawang iyon, ginagawa niya rin ngayon sa kanyang yung bagong asawa. Ang sabi niya, bakit ko ginagawa ito? Sabi po, ginagawa niya yung bagay na sapagkat mahal niya yung kanyang asawa. Ibig sabihin po, doing things for him was her greatest joy. Ginagawa niya yun sapagkat masaya siyang ginagawa ang bagay na yon. Alam niyo po, ito yung maihahalin tulad sa ating relasyon sa Panginoon. Bakit? Because dahil, mahal tayo ng Panginoon. We love Him. Dahil mahal mo siya, anong gusto ng Panginoon? And want to serve Him. Yun po yung law of love. Sabi nga po, if you love Jesus, your life will show it. Kung mahal mo ang Panginoong Jesucristo, ipakikita ito sa pagitan ng iyong buhay. Paano? You will do the right things and you will act in the right way. Alam niyo po, ang isang maganda kung bakit tayo naglilingkod ang nagmo-motivate sa atin ipag-ibig. Our motivation is love, is the love for Jesus, love for God. Ano kaya sabi nga po, halimbawa, makaharap na natin ngayon ang Panginoon. Ano kaya ang kalalabasan ng ating mga ginawa? Magkakaroon kaya tayo ng reward o rebuke? Ito kay masusunog o para siyang ginto? O sasabihin ng Panginoon, alam niyo po, ito ang isa sa pinakamagandang marinig sa Panginoon. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. Anong inaasahan mong marinig sa Panginoon? Sabi nga, ano bang gusto mong mangyari kapag nakaharap mo ng Panginoon? Gusto mo ba na makatanggap ng reward? O marinig? O makaranas ng sabi o suffer loss? Kawalan. Sabi ko, regret. Sabihin mo siguro, sana ginawa ko ito dati, nagtapat ako sa iyo. Pero kaharap na natin ng Panginoon. Ang maganda po sa atin, buhay pa tayo, kaya pa nating baguhin. Amen. Di ba? Ano yung maganda sa atin? Hindi pa talaga bumabalik ang Panginoong Jesucristo, pero malapit na. Base doon sa ating kung pinag-aaralan. Ibig sabihin, may pagkakataon pa tayo na baguhin kung paano tayo naglilingkod sa Diyos. Nawa po sa ating paglilingkod
ang mag-motivate sa atin ay pag-ibig sa Panginoong Jesucristo. Ang sabi po diyan, magmamanifest po yan sa atin. Gagawa ka ng tama. Bakit? Kasi ang nag-uudyok sa iyo yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo kung bakit mo ginagawa ito. Kaya nga po sabi, when we meet Jesus face to face. Di ba? Ito na po siguro yung pinakamasayang araw sa buhay ng isang Kristiyano, makaharap mo ang Panginoong Jesucristo. Bakit? Tayo, di ba? Ang ginagamit lang po natin pananampalataya, faith. Kung ano ba itsura ng Panginoon. Diba, napakaganda, sabi po doon sa awitin, yung pangalan po natin tinawag. Tinawag doon, normal letrero. Makakaharap ka ba sa Diyos nang nakataas yung mukha o nakayuko? Bakit? Hindi mo ginawa ang dapat ginawa mo nung nasa lupa ka pa. Hindi ka naglingkod ng tapat nung nasa lupa ka pa. Kaya huwag kang umasa na may matatanggap ng reward. Kaya nga po sa gabing ito, ang hamon po sa atin, gawin po natin na may pag-ibig. Alam niyo, maganda po yun, di ba? Na nasa ganito man tayong pagkakataon, sabi, maliit man o malaking paglilingkod, basta ginagawa mo yan para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi po problema yun sa Diyos. Do it for the glory of God. Magandang gabi po at maraming salamat. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa gabing ito na muli po ay nakarinig kami ng iyong mga salita. Salamat po sa paalala mo sa amin. At sa ayaw po namin sa gusto, bahalang araw ay makakaharap ka namin o Diyos. Anong aming matatanggap? Ito ba'y reward o rebuke? So salamat po Diyos sa katapatan mo, sa kabutihan mo sa amin. Nawa po ay pagpalain mong bawat isa. Kayo pong patuloy na mag-iingat at magagabay po sa amin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.